Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nabanggit na natin nung isang araw na kung saan nakuha natin ang punot dulo, ang ugat ng kasalanan ay sa tatlong bagay o sa tatlong katangian. Ang una, al-kibir, ang pagmataas. Nakuha na natin. Ang pangalawa, al-hirs, yung kasakiman, pagnanais. Ang pangatlo, ang hasad, ang inggit. So ngayon, kukunin natin ang hirs. Al-hirsu, ukhrija Adam minal jannah. Akhraja Adam minal jannah. Ang kasakiman o pagnanais, labis na pagnanais, ito yung nagudyat kung bakit inilabas si Adam mula sa kanyang paraiso. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa qulna ya Adam askun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haythu shi'tuma fala taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna minadh dhalimin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o Adam, ikaw ay maninirahan at yung ang asawa mo sa paraiso mo. At kumain kayo sa inyong mga naisin. Wag lang kayong lalapit sa puno na yan. Sapagkat pag kayo ay lumapit, mapabilang kayo sa mga taong makasalanan. Sa ganun pa man, dahil umira na yung pagnanais at dahil na din sa pagdinlang ni Satanas, pawaswasa ilayhi syaitan. Nilinlang ng syaitan si Adam alayhi salam. Qala ya Adam hal adullaka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Sabi ng syaitan, o Adam, nais mo ba, sabi niya, ituro ko sa iyo ang puno na kung saan wala ng kamatayan at ang hari na hindi maglalaho, ang kaharian na hindi maglalaho. Ito yung pandinlang ng syaitan kan Adam alayhis salam sa kanyang asawa na si Hawa. At nakagawa si Adam ng kasalanan, siya ay nakalapit sa puno na ipinagbabawa sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sa kanyang pagnanais, buti na lang siya ay nagbalik loob at humingi ng tawbah sa Allah subhanahu wa ta'ala. Patalaqqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alayhi innahu huwal ghafurur rahim. At pinatawad siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga mga kapatid sa Islam, tingnan mo, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Law kana ibnu Adam wadin min dahab, la habba an yakuna lahu wadiyan, lan yamla'u fahu illa turab, wa yatubu Allahu ala man tab." O kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kung ang anak ni Adam ay magkaroon ng lambak na puno ng ginto, mas nanaisin niya pa ito na magkaroon ng pangalawang lambak na ginto. Allahu Akbar. Tingnan mo yung sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang tao kasi ngayon, pag may 1,000,000 siya, hindi siya magpapasalamat agad. Ang plano niya, paano magiging 10,000,000? Paano magiging 100,000,000? Paano magiging bilyon? Yun ang nais niya, yung sakim niya. Hindi muna siya magpasalamat, pero yung plano niya, kung paano lalago ang kanyang pera. Kaya nga sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, walang makakapuno sa bibig ng anak ni Adam maliban ang lupa. Gusto sa ibig sabihin, hindi maihinto ang pagnanais ng angkan ni Adam hanggat siya ay mapatay. Hanggang siya ay tabunan ng lupa, doon lamang maihinto ang kanyang pagnanais. At pinapatawad ni Allah ang sino mang nais humingi ng kapatawaran niya. Naway inshallah, ialis ng Allah subhanahu wa ta'ala ang katangian na sakim sa ating puso at gabayan tayo sa lahat ng kanyang gabay. Aqulu qawli hadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.